Samut-saring grupo ng mga kababaihan ang nagtipon dito sa Quezon City upang manawagan sa ilang mga ahensya ng gobyerno na kilalanin at pahalagahan ang role ng kababaihan sa sektor ng agrikultura. Aniya na pag-iiwanan umano sila sa mga proyektong inilulunsad ng gobyerno. Tinatayang 100 katao ang mga reliyista mula sa 8 magkakaibang grupo na iisang adikaing mabigyan ng sapat na suporta ang mga kababaihan sa sektor ng agrikultura. Napag-iiwanan umano ang mga kababaihan sa mga proyekto ng gobyerno dahil hindi sila naisasama sa mga konsultasyon. Tayo, isip mga kababaihan sa kanayunan, kasama ang mga mangingisda, kasama ang mga katutubo, ay isa sa mga nagprodukto ng pagkain. Ngunit bakit hanggang ngayon ang mga kababaihan sa rural ay naghihirap? Walang lupa. Ngunit itinanggi sa isang forum ang isyong ito ni Senator Cynthia Villar na kasalukuyang Senate Agriculture and Food Committee Chairman. Hindi naman po totoo na iniiwan sa agriculture ang mga kababaihan. Maraming babae ang involved in agriculture. Hindi lang nila nare-realize kasi sila siguro taga-syudad. Paliwanag ni Senator Villar, marami umunong proyekto ang gobyerno, partikular na ang pamimigay ng mga kalabaw at processing machine sa mga asawa ng mga magsasaka. Ang nasabing proyekto ay dagdag kita sa pamilya ng mga magsasaka dahil 300 umano ang maaaring kitain dito. So 9,000 a month. Lumuluha nga sila kasi for the first time may kita sila eh. Dagdag pa rito, panawagan din ng mga nasabing nagprotesta ay ang pagtutol sa minahan sa mga rural areas sa Mindanao dahil nakasisira ito sa supply ng pagkain sa mga kanayunan. Dapat sana tutukan ng gobyerno yung papaano paunlarin yung rural. Papaano tulungan yung mga katutubo na naapektuhan sa mina, hindi yung pagbimina na pagsisira sa ating kalikasan. Dagdag pa ni Giconsilio, ang protestang ito ay pakikiisa din sa pagdiriwang ng World Food Day at International Rural Women's Day. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.